So, ayan, hello mga kababayan ulit. Papunta tayo ngayon sa Tuguegarao City mga kababayan. Nag-attend po tayo dito sa may Tumawin, Isabela. Particular po dito sa may NIA, Lingaling. About po dun sa mga project ng NIA na solar and irrigation canal dito sa Isabela mga kababayan. Meron po silang project ngayon kasalukuyan na 18 projects. Ang location po noon within Isabela lahat po mga kababayan, dito sa Tumawini, sa Kawayan, Cordon. Ayun po yung mga location na nakita natin kanina. Doon sa pre-conference meeting po ang nangyari kanina mga kababayan. Pero after nun natapos na, wala pang isang oras natapos na po yon. And then ngayon papunta po tayo dito sa Tuguegarao City. Alright mga kababayan, and just stay put lang and panoorin nyo po itong aming video papunta ng Tuguegarao, Isabela. So eto, makikita nyo rito sa may highway, ang daming mga dito, mga mais na binibilad. Ayan mga kababayan, walang mga mechanical dryer, kaya dito solar ang ginagamit. From the heat of the sun lang mga kababayan. Ito, ayan. So napakarami. Pero ito mga kababayan, merong pagka-delikado nito. Minsan talaga delikado po itong nagbibilad dito. At bawal sana ito mga kababayan. At hindi ito pinapayagan ng ating mga kapulisan, ito mga ganito. Kasi nagkukos po ng accident yan. Wala naman kasing magamit itong mga farmers natin para magbilad ng mais. Ayan, siguro kaya inaalaw nila minsan mga kababayan. So dito na tayo sa may pa lang ito, Tumawini. Approaching po tayo sa bayan ng Kabagan, Isabela mga kababayan. Ito po yung bypass nila, napakaluwang. Yan mga kababayan, Kabagan Bypass Road. And ngayon papunta tayo sa Tuguegarao City. At papasyal po tayo sa CDA, Cooperative Development Authority. Magtatanong po tayo kung paano ang mag-establish ng cooperatives. At balak po natin na mag-put up mga kababayan ng isang kooperatiba. Sana makapag-put up tayo ng cooperative para mas marami po tayong matutulungan. At syempre na rin ma-improve yung ating antas ng kabuhayan mga kababayan. Kahit tayo ay mga farmers lamang, kailangan maghanap tayo ng paraan para maiangat naman natin yung ating buhay mga kababayan. So sa tulong ng gobyerno, sana makakuha tayo ng magandang opportunity mga kababayan. And then after tayo dun sa may CDA or Cooperative Development Authority, pupunta din tayo dun sa may Bureau of Fishery. Magtatanong na rin natin kung paano ang makapag-avail ng kanilang kung meron silang free na distribution ng mga fingerlings like hito and tilapia, or yung freshwater eel. Meron sila yatang mga freshwater eel doon mga kababayan. Yan ang titignan natin. And then kung meron, pwede namin i-share po sa inyo kung paano makapag-avail ng mga free fingerlings na binibigay ng Bureau of Fisheries dito sa may regional office ng Bureau of Fisheries dito sa may Tuguegarao City mga kababayan. So ayan, abang lang po kayo. And babalik po tayo pag nandun na tayo sa mga regional offices mga kababayan. Ito, nandito na tayo mga kababayan. Anong street na ito ang ating tinatahak ngayon? We're cruising along Carig. Ito, nandito na tayo mga kababayan dito sa Carig. Ito mga kababayan, nandito na tayo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BIFAR na tinatawag dito sa regional office Tuguegarao City. Ito yung kanilang
office dito sa Region 2 Cagayan Valley, mga kababayan. Ayan oh. Ayan. Bababa lang tayo dito. Alright. Ayan. Katatapos lang natin kanina dun sa CDA, nag-inquire tayo how to put up a cooperative. So, puro online. Hindi na natin na i-video kasi nakalimutan natin, mga kababayan. So, ayan o. BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 2. Alright. Ayan, mga kababayan. Dito tayo sa Bureau of Fisheries. Ayan. So, mga kababayan, nandito tayo ngayon sa BIFAR, dito sa loob, second floor. Ayan. Mag-i-inquire tayo regarding sa pag-aalaga ng ano, ng igat, freshwater eel, o kung mga meron mga free na mga ano, fingerlings like tilapia and hito. Ayan. Naghihintay lamang tayo dito. Ayun, tara. Tinawag tayo. Sige ma'am. Ayan, mga kababayan, nandito lang tayo sa loob ng BIFAR. Nag-inquire lang po tayo regarding sa pag-aalaga ng igat, freshwater eel. Make no mistake, iba po yung rice eel kasi mga keyword po yon. Kasama natin si Ma'am, ma'am? Evelyn. Ma'am Evelyn dito sa sa pag-aalaga ng igat. Sila po. Po pwedeng ma'am ayan si Ma'am Evelyn. Eto nga ma'am, regarding dito sa pag-aalaga ng kasi nagpunta kami rito. Kung tatanong lang ng sana namin kung merong mga financial support galing dito sa BIFAR and yung technical aspect na rin ng So sa ngayon, nasabi nyo kanina na wala pa lang sa financial aspect, wala. Sa technical lang po, ma'am. Technical meron kami. Pero pwede namin kayo introduce sa DOST. DOST, kasi ma'am. Kasi meron sila yung tinatawag nilang setup. Setup. Setup na program. Ay, oo. Yun? Para pero parang loan din yun. Kailang interest free. Ayun. So, ibibigay sa'yo kahit yata. 3 years mo babayaran. Opo, ma'am. 3 years. So, setup nila. Pero kailangan meron ka ng established na business. O pwede yung mga farmers. Pwede yung mga farmers. Yung mga pang startup capital, ma'am, pwede? Startup capital. Ayun, pwede pala yung gano'n. Sa DOST po pumunta. Ayun. Sa DOST. So, pwede tayong pumunta. Meron sa Itiague. Itiague Isabela. Meron yata. Mag-inform, na lang tayo doon. Kaya dito, punta kayo dun sa Oo po, ma'am. So, ito, walang mga available na mga... Usually, pala ang season ng ma'am? Catching ng ng glass water eel? Hindi, walang yan season. Wala. All year round po, ma'am? Ganun ba? Maganda nga yan eh. Pero walang ma'am, siyempre, wala bang nagpro-produce ng yung mga glass water eel? Opo? Wala. Oo. Hindi kahit sa buong mundo, wala pong nag-produce na. Talagang wild cats lang siya. Wild cats na pumupunta lang sa dagat. And then doon kumukuha ng mga Kaya nga o kaya dito sa mga ilog, wala? Ilog doon sa may Cagayan River siya na. Opo. Sa Cagayan River, ma'am? Doon sa may bukana niya. Kaya pinagbawal natin yung namin yung pag-export ng glass eel. Opo. Kasi extracted yan eh. Kung lahat ng glass eel natin i-export sa ibang bansa, hindi wala nang natira sa atin. So merong batas po tayo na bawal po yung glass eel, ma'am, na ibenta? Hindi, yung glass eel bawal i-export. Export. Oo. Pero pag ibenta mo rito? Okay lang. Okay lang. Dito. Basta dito lang. Ibenta, ilagaan. Oo. Pwede lang yung dito. Export mo yung glass eel. Dapat palakihin mo muna siya ng... Mayroong certain size, ma'am? Oo. Mga 15 centimeter. 15 centimeter. Yung pwedeng i-export. Saka mo pwedeng ilabas ng bansa? 16 na. Gano'n. Hindi pala buti na lang sinabi ni ma'am na meron palang Oo, may batas. may batas pala na hindi pwedeng i-export itong mga glass eel. Glass eel. Pagkakuroko na, pwede Opo. Yung market. Oo, ma'am. So, ganun na lang po siguro, ma'am. Okay na siguro sa amin yun. At meron kayong binigay na mga number ng anong consolidator, ma'am, Ayan, consolidator.
Sige ma'am, maraming salamat Sige, po ma'am thank you. Evelyn. Thank you po. Thank you. Sige. Ha? Dito tayo ulit sa labas mga kababayan. Dito sa may Fisher Fox Formation Technology Center. Ayun mga kababayan, tapos na kami. Bali may programa sila na nagbibigay ng free fingerlings. Bali 15,000 fingerlings po yung order ko. May available yata kaya pwede nilang i-deliver sa amin yung 15,000. Tagpi 15,000 fingerlings namin mga kababayan. Ang kasama ko. Ayan mga kababayan, pauwi na tayo. So dalawang regional offices ang pinuntahan natin. Yung CDA regarding sa pag-organize ng ng kooperatiba mga kababayan. So online na ang process. Mas madali kasi virtual ang seminar, pre-seminar. And yung application natin sa online na din mga kababayan. At dito sa may Bureau of Fisheries, nag-inquire kami regarding sa eel mga kababayan. Yung eel grow out, eel culture. Ngayon wala palang program ang BIFAR ngayon dun sa tawag na ito, financial aspect, technical aspect. Pwede silang tumulong kung paano mag-alaga ng ikat mga kababayan. So ayun. At uwi na tayo mga kababayan. Pakita ko lang itong may brochure dito na binigay dyan sa may Bureau of Fishery mga kababayan, pag-aalaga ng ikat dito.